Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Cebu City LGU misaway sa taga-DPWH gumikan sa kakuwang sa koordinasyon sa pag-implementar sa flood control projects. Grupo sa mga batanon nga nangawat sa usa ka panimay sa Mandawi City na huli camp. Kung 14 ka mga manok igtatari sa lungsod sa Hinatilan nakit-ang patay. Ug tulo ka mga gagmayng dust devil sa Tacloban City nakuhaan og video. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Animal Bite Center sa Talisay City posibleng magamit na sunod buwan. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Giasikaso na sa Talisay City Health Office ang mga panginahanglanon aron hingpit na nga mag-operational ang Animal Bite Center nga mahimutang sa Barangay Lagtang. Mato ni Dr. Ray Cesar Bautista, Talisay City Health Officer, nga andam na ang edipisyo ug nagpaabot na lang sa pagtugot sa Department of Health. We are doing it in a two-phase process. Ang process karon pwede ra kamo adto ni DSWD para matabangan ka og funding para magasto nimo sa mga animal bite centers around the city. Ang atong timetable is as soon as possible. Ang amon lang kuwang isang DOH accreditation na lang, mao na lang kuwang. Samtang kanunay ang pag-awhag ni Bautista sa publiko nga moduol sa labing duol nga Rural Health Unit, inay nga itago-tago kini kun mapaakan sa iro ug makambrasan sa iring. Subay kini sa duha ka kaso sa rabies nga nakalas kay wala idangop sa Rural Health Unit ang bata nga nakambrasan og iring ug ang hingkod nga napaakan og iro. Napaakan ta no? Mas maayo gyud nga ato ang magbabakuna ta right after no, so atong hugasan og kanang tubig, and then after ana butang betadine, and then madto ta sa nearest nga animal bite treatment center. Ato sang giawhag ang atong mga establishments sa Talisay, labi na katong nabito yung mga kananan ma'am nga ato sa nang i-control ang mga stray dogs nga mo kuan sa atong mga premises kay ang tao nga mukaon diya nya na mga iro sa ilawom sa lamisa, you are putting our customers at risk. Samtang padayon usab ang Talisay City Veterinary Office sa ilang house-to-house visit ug barangay visit aron paghatag og bitamina ug anti-rabies vaccine sa kahayupan. Uban ni Marlon Melgazo, Fem Marie Dumabo. Balitang Bisdak. Patay nang nakitaan ang 14 ka mga manok igtatari sa barangay Mangako lungsod sa Hinatilan. Kagahapon sa video ni Melba Damuag nga iyang gipost online, makita ang mga wala na maglihok nga mga manok. Aduna kini mga samad pinaakan sa liog ug sa likod nga bahin sa ilang lawas. Ang maong mga manok gipanag-iya sa bayaw sa video uploader. Matud ni Damuag, pasado alas 6 kagahapon sa buntag, nabantayan sa tag-iya ang nangamatay nga mga manok igtatari. Bukan tidad ang matag manok igtatari gikan sa 10,000 ngadto na sa 15,000 pesos. Nagtuo sila nga gipaak ang ilang mga manok alas 2 kagahapon sa kadlawon subay sa gisaysay sa silingan nga may nadungog nga kaguliyang sa mga manok. Apan wala lang nila kini susiha. Nagduda ang tag-iya nga ang tulo ra usab nila ka mga iro nga aspin ang nipaak sa mga manok. Human makakita nga sa miaging semana nga ang usa niini ka manok gitabangan og paak sa mga binuhing iro. Ilarang di pasagdan kay wala man sila mahimo na gyud. Gilubong na lang po nila. Ilarang gilubong ang one pero ilarang gipasagdan ng iro kay wala ubod sila kakuan unsa gyud nakapaak gyud ba. Yung duda sa tag-iya kay iro, pero ang duda pud sa mga uban kay basin milo or singgalong. Dust Devil nakuhaan og video sa usa ka netizen sa barangay Bagakay sa Tacloban City, Leyte. Unsa may hinungdan nga mutumaw ang usa ka Dust Devil ug unsa kini kadelikado. Ato kining sayran sa report ni Luan Merundina. Kuha kini sa netizen nga si Jujimi Esperas mga alas 10 sa buntag kagahapon sa barangay Bagakay, Tacloban City. Mato ni Jujimi, samtang nagatang siya bus nga masakyan, kalit lang may naporma nga daw buhawi. Sabi ko, hala, ito na ba yung sinasabi nilang tornado? I was a bit scared nga po kasi may dumaan tong motor dyan. Akala ko, sabi ko, hala, baka igupin na yung motor, pero hindi naman pala. Hindi naman siya dumaan sa mismong yung umiikot na dust. Apan di lang kini, usa ka higayon niyang nasaksihan. Kundi, upat ka higayon gayod sa maura gihapong dapit. Apan kay nakalitan siya sa unang higayon,
Ang nagsunod nga tulo nga daw mga buhawi maulang ang iyang nakuhaan og video. Diyan po siya nagpalipat-lipat po. Parang kasi umuurong siya mga ilang seconds lang nawawala. And then mga little later na naman mga ilang bumabalik. Pero yun lang yung panghuli kong video na very short lang. Yun na yung last. Hindi na siya umulit. Matod ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga ang nakuha og video ni Juji May, dili buhawi kundi usa ka dust devil. Unang-una, tornado, buhawi, waterspout, gikan kini sa gitawag nato na cumulonimbus clouds or technically that's the CV clouds. Diha maporma ang tornado, waterspout. Base sa video, kita nato walay kaayong clouds. So that is init, gibase nato sa video that is dust devil. Mamahimong maporma ang dust devil sa mga dapit nga nakasinati og hot sunny days. Di nahita makasinati og patak-patak ang kainiton. Hinungdan nga ang naumol nga init nga hangin gikan sa yuta dali nga musaka ug magtuyok ug higupon niini ang mga abog. Sa data sa Pag-asa Visayas, niabot sa 27 degrees Celsius ang temperatura sa Tacloban City kagahapon sa alas 10 sa buntag, nga may heat index nga 30.9 degrees Celsius. Matod sa Pag-asa, ang tornado o buhawi mamahimong moabot ngadto sa 450 kilometers per hour ang intensity ug mas kusog pa sa usa ka super typhoon. Samtang ang dust devil mamahimong moabot ang gikusgo niini ngadto sa 60 kilometers per hour. Apan bisan pa man niini, may pahimangno gihapon ang Pag-asa ngadto sa publiko. Mas maayo palayo siya kasi delikado gihapon base sa atong na-research na information can cause also minor damage. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Misda. Patay ang usa ka 56 anyos nga lalaki human po sila sa duha ka mga lalaki samtang natulog lang sa tulda-tulda daplin sa dalan sa Sitio Ponce, Barangay Careta ning Dakbayan sa Subo. Ang biktima, residente usab sa Barangay Ermita. Sa pakisusi sa kapulisan, may kalambigitan sa gidili nga drogas ang motibo sa krimen. Matud pa, pipila ka higayon nga nasikop ang biktima tungod sa kaso sa illegal nga drogas. Ug dugang saysay sa taga Barangay Ermita nga kundi makarimit sa halin sa illegal nga drogas ang biktima, magtago-tago kini. Gidala pa kini sa Tambalanan apan nakabsan gayud sa iyang kinabuhi. Sa gihimong hot pursuit operation sa Police Station 4 sa CCPO, nasikop ang usa ka 30 anyos nga lalaki nga giila sa alias nga Rocky. Kinsa nasakmitan og 45 caliber pistol. Siya matud pa ang gitudlo sa mga saksi ug nakita sa kuha sa CCTV sa dapit nga mipusil sa biktima. Giila si alias Rocky nga gun for hire. Samtang padayon pang gipangita ang kauban niini. Patay ang 50 anyos nga motorista human maligsan og truck sa National Highway sa Kalahuan lungsod sa Minglanilla. Sa pakisusi sa kapulisan, gisaysay sa mga saksi nga adunay duha ka mga truck nga nagtapad nga nagbiyahe sa maong lugar. Usa ka dump truck nga anaa sa inner lane samtang tractor head truck ang anaa sa outer lane. Ang maong motorista ang matud pa misud og niagi kini sa tunga-tunga sa duha ka mga truck. Ang tulo ang parehong padung sa Southern Cebu. Naigo matud pa ang motor sa tuong bahin sa tractor head truck. Hinungdan nga nawadon ang kontrol sa gimaneho niyang motorsiklo ug natumba. Padung sa wang bahin sa dump truck ug naligsan gayon. Patay siya diha-diha dayon. Matud sa Minglanilla Police nga nagkasettle ang kabanay sa motorista ug sa duha ka mga driver sa truck ug sa mga kompanya nila. Ug wala nay kaso pang ipasaka. Pahimangno sa kapulisan sa mga motorista nga likayan ang pagpatungod sa mga dagkong sakyanan aron kalikayan usab ang disgrasya. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakuhaan sa CCTV kining grupo sa mga tao nga misuway pangawat sa usa ka panimay sa Mandawi City. Napugos na lang ang tag-iya pagbuhi silang mga iro aron mausig ang mga sospek. Ano ang report ni Nico Sereno?
Bitbit ang sako, kalit nga naabot kining di mo menos 7 ka mga tawo sa usa ka compound sa barangay Pagsabungan, Mandaue City, Sabado sa buntag. Gingong nakasugod na gyud sila og pamunit og mga nakit-ang butang gawas sa panimay. Matud sa tag-iya, lakip sila nakuha, makabilya, puthaw ug plastic. Daghan kay sila nagtungan, niya akong mother is nakara sa sala nagtanaw TV. Niya gibadtungan sila, niya wala gyud sila didaskas katong mga bata. Niya nakapagibata nga nilipot sa luyo. And then nagkuan siya nagdalang mga sako, namunit ritso pangsulod. Napugos ang tag-iya sa balay nga buhian na lang ang ilang mga iro. Mihana na sila og atras dihang giusig sila. Buhian na mo ang iro, kay dili man gid sila magpabadlong. So wala rin noon nakapaapa mong iro pero nahadlok sila. And by far wala pa sila na malik na gyud. Gi-report na sa tag-iya ngadto sa barangay ang maong insidente aron mapahimangnuan sab ang uban sa posibleng pareha nga modus. Amo lang dili lang sagid mabiyaan ang balay kay tungod delikado nga mamali sila. Dako kaayo tabang ang mga iro sa atong mga panimalay nga makabantay ug makahadlok sa mga ingon nga nay masama nay pati nga intensyon sa ato. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Samda ng usa ka babay, human po sila sa baybayon sa Sibulan, Negros Oriental. Nahitabo ang insidente pasado alas 12 sa tungang gabi. Matod sa kapulisan, kauban sa 25 anyos nga biktima ang iyang 16 anyos nga uyab nga nagpahangin sa baybayon sa Kampaklan sa dihang miabot ang duha ka mga sospek nga lalaki ug kalit nga gipusil ang biktima makausa dayong sibat sakay sa motorsiklo. Daling nangayo og tabang ang uyab sa biktima. Kay nakaila sila sa mga sospek, dali silang natultulan. Nadakpan ang usa ka sospek nga 43 anyos, samtang padayong gipangita ang driver sa getaway nga motorsiklo. Personal grudge ang usa sa gisusi nga motibo sa kapulisan. Ang biktima nga naigo siyang paa, padayong nagpaalin sa ospital. Usa ka lechyonan ug mga manok ug kasikbit niini nga sari-sari store sa Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City naugdaw sa sunog pasado alas 12 sa tungang gabi. Samtang partially damaged ang laing tapad niini nga patigayon nga usa ka bugasan. Matud ni FO1 Vincent Ray Reyes, fire investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, nga padayon pa nilang gisusi ang kinungdan sa maong sunog. Duha ka mga anggulo karon ang ilang gisusi ang nadunggan sa mga mulupyo sa dapit nga may nagpiti-piti nga wire ug ang wa mapaw nga baga sa lechyonan kinsa konsirado na kini ni anang mga orasa. Ang padayon karon nilang gisubay. Alas 12:41 sa tungang gabi nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang alarma sa sunog ug hingpit kining napaw pagkaalauna na kaganihang kadlaw. Wa hinuoy gikatahong nakalas o naagol sa maong sunog nga nagbilin og 200,000 pesos nga danyos. Close na siya pero nagyapoy asok. Pero ang ato alang mga kanang nanglabay ng mga driver motor, wala sila una ning report yun sa kabumbiruhan. Diha na sila ning report nga nakita na ang kayo. Nagsugod na ang bagong school year sa Mandaue City College kundi inatala ang pagtaas sa ilang enrollment. Ang syudad nagpatabang sa pribadong sektor para sa mga panginahanglanod sa maong eskwelahan. Ano ang report ni Nico Sereno? Gihimo ang general orientation para sa mga estudyante sa Mandaue City College. Didto gipahibaw sila sa mga programa, serbisyo ug mga palisiya sa eskwelahan o gipaila-ila ang faculty. Karong tuiga, moabot sa 700 ang first-year students, mas taas, itandi sa miaging mga katuigan. Musumada na tanan sa 2,700 ang school population. Mitambong sa orientation si Mayor Jongki Uwano na misaad sa pagsuporta sa eskwelahan. Mihapit ang mayor sa pag-inspeksyon sa mga pasilidad sa kolehiyo. Labi na ang gipatukod nga canopy o magsilbing covered court nga dugang espasyo para sa mga estudyante. The first time we were here, we were told na kuwang og na po ka classroom. So this is only temporary. Wala na siya semi-covered court, wala lang na siya bungbong. Again, no, kay by next year, first quarter, makasugod na yata sa atong gisaad na 7-story school building. Sa pag-inspeksyon, kuyog ang ubang city officials ug mga opisyales sa Mandaue Chamber of Commerce, usa sa na-highlight ang kaalimuot sa uban nga mga classrooms sa MCC. Mao nga nangayo og abag ang syudad gikan sa Mandaue Chamber para sa moabot 50 ka electric fans. We've always been partners with the city and we're very excited
Yeah, our mayor is an advocate of education ba, and with that aligned with that 7-story building, and we also want to help the progress of the Mandawi City College. Karong bag-o, gitudlo usab ang bag-ong officer in charge nga muduma sa MCC. Makaingon ta nga challenges, lagi challenge ani, pero still barog gyapon mi. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nadakpan sa kapulisan sa Labangon ang 39 anyos nga lalaki human manuli sa usa ka pharmacy sa Dalan, Katipunan, Barangay Tisa, Cebu City kagahapon sa hapon. Gamit ang 38 nga kalibreng revolver, gituli sa suspect ang pharmacy. Di nakuha niya ang 20,000 pesos. Apan pipila ka minutos, nadakpan usab dayon ang suspect. Na-recover sa kapulisan ang kapin sa 20,000 pesos nga halin sa pharmacy. Ingon man ang armas nga gigamit sa suspect sa pagpanulis. Kasong robbery with intimidation in relation to Republic Act 10591 ang ipasaka batok sa maong suspitsado. Mas mikusog ang bagyong Goryo ug anaa na karon sa typhoon category. Katapusang nasikpatan sa pag-asa ang bagyong Goryo, mga 560 km/h sa silangang bahin sa Itbayat, Batanes. Sa pagkakaroon, gipaubos na sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Batanes Island. Wala hinuon kini higayunan nga mo landfall sa bisan asang dapit sa nasud. Apan birahon niini ang hanging habagat nga mosangkot sa mga pag-uwan nga masinati ilabi na sa kasadpang bahin sa nasud. Lakip sa mga makasinati ug mga pag-uwan ang Central Visayas ug Eastern Visayas. Usahay kining hangin nagikan sa southwest makaabot diri sa Central ug Eastern Visayas. So starting tomorrow, moderate to high chance makasinati ta mga pag-uwan. Any time of the day, natay light to moderate with occasional heavy rains, whole Visayas, which is delikado gihapon ato mga flash floods or landslide prone areas. Giklaro sa Department of Public Works and Highways nga nahasubay sa insaktong proseso ang pag-award sa mga proyekto ngadto sa mga kontraktor alang sa flood control program dinhi sa Subo. Alan, unsay ikaingon sa kadagkuan sa DPWH sa gipagawas nga impormasyon sa presidente. Sa admitido ang DPWH nga padan gihapon na sinati ang problema sa pagbaha bisan pa man sa gibatuman nga multi-billion pesos nga flood control program. Lakip nini ang dapit sa East Fortuna sa lagben sa Mandawi nga dugay na naghatag og kalbaryo sa mga tawo panahon sa tingwan. Matod sa Regional Director sa DPWH nga nakig-alayon sila sa lokal nga gamhanan sa Mandawi City alang sa pagkabot sa konkretong solusyon sa problema. Na binigyan naman po tayo ng tulong po ng ating pamahalaan, lalo na ho sa panahon ni President BBM, ay binigyan po tayo ng halos sapat na pondo para gawan po ng paraan at solusyonan po ito. Marahil po, hindi pa lang ho natin nakikita po yung actual na epekto dahil nga po, nandun pa tayo sa stage na ongoing pa yung ibang measures or engineering interventions na ginagawa po natin. Giklaro ni Director Villa nga hugot ang ilang pakig-alayon sa LGUs. Sa iyon nini, ipadayag ni Konsehal Dave Tumulak nga walay koordinasyon ang DPWH sa LGU sa ilang mga programa. Kinahanglan gid i-synchronize gid unta. Kinahanglan nga na ay proper coordination sa DPWH o ingon man sa atong Dakbayan Sugbo. Sinimulan po ng gubat sa baha ng Cebu City. It's a very proactive organization po or part po ng involvement ng various stakeholders. Hindi lamang po taga-gobyerno ang umaattend, meron din po mga private sector po. Samtang ipadayag sa direktor sa DPWH nga nahasubay sa proseso ang tanan nga transaksyon sa ilahang buhatan sa pagpatuman sa mga proyekto. Apil na ang pag-award sa multi-billion pesos nga pondo sa mga kontraktor diin apil sa na-mention ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang usa ka Cebu-based contractor nga QM Builders. Sa tibok nasod mo kantidad sa 545 billion pesos alang sa
10,000 flood control projects. 414 ini nahimutang sa nagalain-laing dapit sa Sugbo. Lakip sa gisigutan sa presidente ang QM Builders nga nakakuha og kapin 400 ka mga proyekto. Sa pagkakaron, padayon pang gikuhaan sa ilang habig ang tagduma sa QM Builders. I don't know about you, but that is a very big number by any measure. That is an enormous number. Gipasabot hinoon ni Villa nga dili lang ang naasoy kontraktor ang nakakuha og kontrata kundi doon na pay uban nga taga Cebu. Gawas nga qualified maayo sab ang track record sa mga proyekto nga gihuptan sukad pa sa bagyong Odette. Kung yung kakayahan siguro ng kanyang company ay naging kaakibat doon sa pagkuha niya ng mas malaking proyekto, ay naisip po natin siguro na dumaan naman po ito sa tamang proseso. Naibid po yung project with the open competitive bidding at nakita naman po natin na yung mga ibang proyektong ginawa po niya ay naging effective po sa panahon ng recovery. Gimugatan ni Villa nga transparent ang ilang ahensya sa mga proyekto nga gipatuman. Sa Central Visayas, adunay 576 completed projects samtang 382 ka mga proyekto ang tiwasunon pa. Adunay kinadbuk ang 73 billion pesos ang naasoy mga proyekto. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Hatagan og pagtaga bagong tudlo nga acting city treasurer sa Dakbayan sa Mandawi ang cash count ug pamaagi pagpa-improve sa koleksyon sa syudad. Matud ni Claire Cabalda, acting city treasurer, adunay managlahing mga proseso ug sistema nga mo'y iyang susihod. Usa sa unang tutukan niya ang pagtan-aw sa mga pondo sa Mandawi kay adunay wa makabut nga target. Tinguha usab niya mapalambo pa ang collection measures nila sa business ug real property taxes. Nagpasalamat usab si Cabalda sa rekomendasyon para kaniya ug mipasalig nga bahinon ang oras sa pagduma sa opisina isip usa ka city treasurer. Mo natin awon asa dapita ang wala na kolekta. So asa dapit more na mo i-increase ang efficiency sa collection sa business tax ba or sa real property ba, and then muna tatukan unsa ilahang operation, unsa ilang mga strategies nga basig pa din nato i-improve. Ipapasar sa Mandawi City LGU ang 218 million pesos nga supplemental budget aron magamit sa lain-laing proyekto. Sa sesyon sa City Council, unang gipapasar ang draft ordinance kabahin sa 218 million pesos nga unutilized o wala magasto nga parte sa development fund sa syudad sud sa pipila ka tuig. Gipabalhin kini ngadto sa general fund aron magamit sa laing katuyuan. Humani ini giplano ang pagpasar sa supplemental budget sa maong kantidad para karong tuiga. Gamiton ng pondo sa pag-repair sa parte alang sa sports complex, detailed engineering design alang sa city hospital, solid waste management services, tipping fee, ingon man pagpalit og mga solar lamps. Those are funds nga unutilized nga funds from 2016 up to 2024. And there are some projects which are unimplementable already. We have to declare them as savings to revert them to the general fund. And after that, we are going to amend the annual investment plan. Mga kapuso, tungod sa padayong suporta ug sa inyong pagsunod matagabi, misaka ang rating sa mga programa sa GMA Prime. Subay sa aggregate o gisumada nga mga rating nga natala sa Nielsen TV audience measurement, ang hit superserye nga Encantadia Chronicles Sangre nakatala og 11.8% rating sa tibuok nasod, 12.8% rating susab sa Urban Philippines sukad sa Hulyo 25 hangtod sa Agosto 8. Mas taas kini sa 12.2% rating sa kaatbang niini nga programa sa Urban Philippines. 8.6% rating usab sa Urban Philippines. Mas taas gihapon kini itandi sa kaatbang niini nga mga programa. Ang Beauty Empire usab nga gibidahan nila ni Barbie Fortesa ug Kaylin Alcantara nakatala og 4.1% aggregate rating sa tibuok nasod gikan sa Hulyo 7 hangtod sa Agosto 7. 4.6% ratings usab sa Urban Philippines.
Nagmalampuson ang 11 saang festival sa Barangay Tinggo, Olango Island, Lapu-Lapu City. Mato ni Tinggo Barangay Captain Odi Flores, sulod sa pipila kakatuigan nga nagsaulog sila sa kapistahan sa ilang patron nga si Santa Filomena. Ang pagkorona ugray na sa ilang barangay, maulang ang matawag nila nga socio-cultural activity nga ipahigayon nila bispira sa kapistahan. Apan ning pagdasig karon sa Lapu-Lapu City Tourism Office nga magmugna og festival ang matag barangay, nahuna-hunaan nila ang saang festival. Pinaagi sa 600,000 pesos nga gahin nga gihatag sa dakbayan alang sa ilang socio-cultural activity. Napakita nila pinaagi sa ilang mga presentasyon kung giun sa pag-harvest, paglimpyo o pagluto sa mga saang nga maoy abunda sa ilang barangay. Gihimugatan ni Kapitan Flores ang paghatag nila og bili sa pagpabiling limpyo sa ilang barangay ug kamahinungdanon nga masiguro nga limpyo usab ang pagkaandam sa pagkaon. Tungod sa daghan naman gyud ang nias Tinggo nga mo'y tigbaligya, ang ubang kuan sa Bohol, bilang-bilangan, himutanan, motumod ng Aris Tinggo. Anha gyud ang negosyo na gyud sa Tinggo. Dideklarar nga kampiyon sa Ritual Showdown ug sa street dancing ang tribo nagkahiusang mananayaw sa Cluster 2 kinsa nakakuha usab sa duha ka mga special awards nga Best in Choreography ug Best in Group Costume. Samtang gikoronahan nga sa ang Festival Queen 2025 si Aliyah Yesha Flores Amorin. Gipasigarbo sa administrasyon sa Mandawi nga nahanay na ang problema sa payroll sa dakbayan. Sa paglingkod sa bagong administrasyon, gihapsay nila ang proseso sa pagpreparar sa payroll aron di malangan ang sweldo sa mga trabahante. Gani karong bag-o, nag-release na sila og sweldo sa mga job order ug contract of service personnel. Human sa pipila ka adlaw nga pagproseso. Matud pa, itandi kini kaniadto, madugay ang payroll processing tungod sa mga sayo o pagkalangan sa pipila ka mga personnel. Tinguha sa syudad nga ipaagi sa ATM ang suhulan sa JO ug COS personnel sama sa mga regular employees. Hinumduman karong bago nagpatuman ang syudad ug biometric sa ilang mga empleyado para ma-monitor ang attendance ug ang pagtrabaho. Samtang makita ninyo kini mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon, buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Apil na ang mga kapuso nato abroad. Tungod si GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV, palitang bista. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon, mga kapuso.